So, yung pwesto nito guys, pag ganun, tayo, nasa taas yung processor natin. Welcome ulit mga boss. Dito tayo sa part 2. So, assemble na natin yung desktop. So, yung nasa part 1 na assemble natin, ipasok na natin sa desktop na casing nya. Simulan natin mga boss. So, buksan natin yung side cover ng casing natin. So, ugaliin yung screw natin. Lagay natin sa gilid na accessible. Tapos yun, tanggal na natin yung cover. So, babaklasin natin yung dalawang cover, pati sa likod tatanggalin natin. So ito yung screw nya, tanggalin lang natin yan, hindi natin yung mga screw, tapos hinalin lang yun. So tanggal na natin yung dalawang cover ng casing natin. So tinanggal ko lang itong sa kabila guys, para dito natin idaan yung mga kable ng power supply. Tapos dito may access din tayo paglagay sa hard disk. Tapos itong cable natin, para mas maganda tignan, sa likod natin idaan. So mas maganda kung dito siya galing. So ayan. Tapos kung mangyari yan, lalabas dito. Dito dadaan yung cable natin. Tapos siguraduhin natin aabot ito dun sa motherboard natin. So pwede ito. Dito natin siya ilagay. Ayan. So kita ba ito? Dito natin banda ilagay ito mamaya. Next natin ilagay itong hard disk natin. So ang pagkalagay nito, dito rin. So dito ko siya ilagay. So dapat, ayan, kita nyo dito, dapat lalabas dito yung lagayan ng screw natin. So yan, okay na. Tapos siguraduhin lang natin guys na hindi siya lumampas dito para masara natin yung cover. Ganun din dito sa likod. So dapat di siya masyadong nakalabas dito para masara natin yung cover. So okay na yung hard disk natin na secondary. Ayun, tong primary natin. So ayan. So ito yung hard drive natin. Ito yung primary. So pwede natin ito siyang ilagay dito. Ito, screw lang natin. Ngayon pwede na nating i-install yung motherboard natin. So ayan, so next natin ikabit itong motherboard natin. So hard drive, tapos ito pala. So kabit muna natin to sa likod. So ito kabit natin dito sa likod. So ang pagkabit nito guys, ganyan. So mula sa loob, so dito dito idaan yan, tapos lang siya, tapos yun, ipitik yan, lagay na natin. So ito na siya. Yun yung motherboard. So ito yung screw natin paglagyan. So yung butas ng motherboard dapat tugma sila dito. Yan natin yung motherboard natin. So dahan-dahan lang guys tapos sa gilid natin hawakan. Iwasan natin yung mahawakan yung mga IC at saka pin sa likod. So yung pwesto nito guys, pag ganun kayo, nasa taas yung processor natin. Pakakot yung sa heatsink, tapos pasok natin to. Yan, so
siguraduhin hindi naipit yung wire ha. So ngayon ipagtugma lang natin yung lagayan ng screw. So lagay natin yung screw guys. So mas maganda guys gamitin mga boss, gamitin natin yung magnetic na star screw para hindi tayo mahirapan. So yan, nilagay ko na yung isa. Tapos dito. So ito na, okay na guys. So nakabit na natin yung mga screw. So higpitan natin, tapos tamang higpit lang para hindi masira yung motherboard natin. Ayun, okay na yung motherboard natin. Pwede na natin itayo. So kahit anong mo, hindi na mahulog yan. Okay na boss. Okay na yung motherboard natin. Ngayon ikakabit natin yung power supply natin. Galing lang sa lumang PC ko. Tapos yung pagkakabit natin ito guys, mas maganda kasi itong cable nya dito na natin ipadaan. Ito na yung power supply natin. So lagay natin dyan. Tapos screw natin sa likod. So lagay muna natin yung 4 na screw. So okay na yung power supply natin. Ilagay na natin. So ito na yung tsura nya. Ang nangyayari nito, ito muna. Tapos ito ka-distribute na to. So ito, lagay natin dito. So ito yung supply ng motherboard natin. So lagay natin dito. Tapos putin lang natin ulit. Dito natin ilalagay ito. So 24 ports to siya. So ito siya, power supply ng motherboard, dito ikabit. So kabit natin. Yan. So okay na. Ngayon kakabit natin yung supply. So ito na siya guys, binalot ko ng spiral yung power supply natin para sa CPU kasi hindi siya abot pag dito natin ilagay sa taas. So ang ginawa ko, binalutan ko na lang ng spiral tawag nito or gamitan nyo na lang ng electrical tape na item, balutin nyo. Tapos para hindi siya pangit tingnan na may kulay yellow at saka red. So lagay natin dito. Pin dyan, pasok mo lang to. Pag marinig nyo yung click, ibig sabihin na okay na yun, pasok na natin. Tapos lagay natin to dito sa may bandang gilid para katago siya. Sa likod, ito na yung tsura nya. So yung hard disk naman, so ito yung hard disk natin, dalawa. Sa primary natin, click. Yan, ito pang sa SATA style. So ganun din, may palatandaan yan. Pasok mo lang. Power supply ng secondary natin. Tapos ito ko na ilagay sabay na natin. So pwede na natin ibalik yung cover. Yan. Binalik ko na yung screw. So dalawa to siya. Wala na, hindi na nakikita. So ngayon, ito na yung wire ng hard disk natin. So dapat tandaan nyo kung saan yung primary at saka secondary. Kaya natin to sa 1 para makita nyo. So pasok natin. Pag nag-click, okay na yun. Ito, secondary. So ayan. So nakabit na natin. So ito na lang kakabit natin. So ang gamit nito, ito yung sa switch button natin. Yan, yung mga yan, ilaw,
switch reset button, magpa-function yan pag ikabit natin ito. So ito guys sa USB, so pasok lang natin dito. So yan. Tapos ito guys, ito yung sa audio. So ito na guys, so itong kable na to hindi ko na sinabay doon sa loob kasi hindi aabot pag dyan. So dito kasi nakakabit to sa audio, ito. So yan, so nakabit na natin yan. So ayusin lang natin yung kable guys na hindi matakpan yung design ng board natin. So yan, okay na. So next nating ilagay ito. So may nakasulat ito dito reset, power LED, tapos power LED positive negative, HDD LED, hard disk LED yan, tapos power switch. So ito siya guys, ito yung guide. Yung reset switch natin nasa after sa blank ito. So pwede yan magkabaliktad, okay lang yan. So lagay natin yan yung reset button natin, tapos yung HDD lead ito. So yung sa hard disk meron tayong polarity. So yung positive nasa dulo. So ganito pagkalagay niyan. Yan. Yung positive nasa last. So yan. Tapos next natin power LED positive. So power LED positive. So ito yan, may puti sa kable niya, yan yung positive. So pasok natin dito sa may unahan. Tapos yung negative naman sunod. So yan, pasok nyo lang sa pin. Tapos yung power switch. Yan, so nakabit na natin. So ayan guys, nakabit na natin yung lahat. So ngayon pwede na natin i-try. Abangan nyo yung next na part 3 ng video. Doon natin i-start yung computer natin kung okay. Tapos sabay install na rin sa OS gaming PC, budgeted gaming PC. Budgeted to kasi ito yung gaming PC na walang graphics card na ginamit. Di na tayo bumili. So thank you boss, sana na may natutunan kayo. Thumbs up, subscribe and like na rin. Thank you.